Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Taong 1880. Ang Impanta ay kilala sa lumang pangalan nito na Binangonan del Ampon. Ang lugar ay kilala rin ng iba sa katawagang bilang Binangonang Malayo, malapit sa lalawigan ng Rizal. Itong lugar nga ay tinawag na Impanta at kinilala noong 1856 sa basbas ng gobyerno kasama ang teritoryong pagmamay-ari ng lalawigan ng Laguna noon, kabilang ang isla ng Pulilo at iba pang maliliit na isla na nakapalibot dito. Ang lugar ng Impanta ay mayaman sa mga punong kahoy na mainam para sa pagtatayo ng mga bahay at iba't ibang uri ng mga muebles. Ang kwentong ilalahad natin ngayong araw na ito ay patungkol sa karanasan ni Erning. Naganap ito taong 1963 sa isang lugar na sakop ng Impanta, Quezon. Sa mga panahong ito ay literal pa ang definisyon ng pagiging simple at payak na pamumuhay sa kanilang probinsya. Pangatlo sa magkakapatid, pawang mga lalaki ang nagiging anak ng kanilang mga magulang na sila Nanay Imelda at Tatay Hernando. Sa pagsasaka at pangingisda, nabubuhay ang pamilya. Pangunahin na ang pangingisda nitong si Tatay Hernando at ng dalawang kapatid na binata ni Erning na tawagin na lamang natin sa pangalang Tonyo at Kuya Manuling. Bago pa mang mabuo ang pamilya nila, pangingisda na ang nakagisnang trabaho ni Tatay Hernando. At nakilala niya nga itong si Nanay Imelda sa palengke kung saan binabagsak ang mga huli nila. Nagkamabutihan at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Simple lamang ang naging takbo ng buhay nila Erning. Umiiral pa nito ang maayos na pagdidisiplina sa kanila ni Tatay Hernando. Ang boses at sinturon nito ay batas para sa tatlo. Bagamat bunso sa tatlong magkakapatid, hindi ito naging dahilan para maging mahina itong si Erning. Sa murang edad niya ay pinangarap niya rin na iangat ang buhay ng kanyang pamilya dahil na rin sa saksi ito mismo sa kung papaanong kumakayod sa araw-araw ang kanyang ama at mga kuya. Walang ibang pangarap noon itong si Erning kundi ang yumaman. Maging maalwang ang buhay na hindi na kailangan pang magsunog ng balat ng kanyang Tatay Hernando mula sa araw-araw nitong pagpapalaot. Ngunit ano bang malaking bagay at pagbabago ang kayang gawin ng isang batang paslit? Tanging pagkukumpuni ng lambat at paghahanap ng butas nito. At kapag hindi kailangan ang tulong niya sa bangka at sa lambat, naroroon naman siya sa munti nilang taniman na puno ng mga kamote at sitaw. Magaling ang kamay ni Erning. Pinagpala ito pagdating sa pagtatanim. Katunayan nga, ang matatabang bunga ng kamatis at sile sa kanilang taniman, mga matatabang dahon ng pechay at mga mayamang bunga ugat ng mga kamote at balinghoy. Mahirap mang paniwalaan ngunit lahat ng iyon ay tanim ni Erning sa tulong ng kanyang kaibigan, si Lolo Ambrosio, isang matandang palaboy sa kanilang lugar.
kilala ng karamihan bilang matandang ulyanin na nakatira sa kubo sa gilid ng malaking puno ng akasya sa dulo ng kanilang sityo. Walang kilalang kamag-anak itong matanda, ngunit binata pa lamang itong si Tatay Hernando ay naroroon na itong si Lolo Ambrosio sa kanilang lugar. Maraming bagay ang alam ng matanda. Bagamat naturingan na siyang ulyanin at baliw, ngunit iba ang nakikita sa kanya nitong si Erning. Para sa batang anak ng mangingisda, si Lolo Ambrosio ang pinakamatalinong taong nakilala niya. Dahil sa lahat ng meron siya ngayon sa taniman niya, ay turo ito ng matanda. Tila ba may tamang karunungan ito sa kung gaanong kalalim dapat ang hukay. Sa anong oras dapat ang tamang pagdidilig at anong buwan ang isang gulay o prutas na dapat na maipunla. Nakakapagtaka lamang na sa kabila ng karunungan niyang ito, nananatiling ilang at tuyo ang malawak niyang pag-aaring lupa sa dulo ng sityo. Tila bang wala itong interes na mag-alaga ng sarili niyang patanim at sa halip ay mas masaya itong magbungkal ng lupa kasama itong si Erning. Lolo, hindi po ba kayong nagsasawang samahan ako dito sa taniman ko? Ito ang palaging tanong ng batang si Erning sa matanda sa tuwing magkasama sila. Pero nakangiti lamang ang matanda habang sumasagot ng hanggat masaya umano ang kaibigan niya, ay masaya na din ito. Noong una ay ayos lang ito sa kanya. Ipinagpalagay niya na siya ang tinutukoy nito dahil nga sa silang dalawa lang naman ang magkaibigan. Iwas din kasi itong si Erning sa mga batang kaedaran niya. Hindi niya kasing maatim ang makipaglaro sa kanila. Para kay Erning, pagsasayang ng oras lamang ang paglalaro at mas mabuti pa ang gamitin niya ang oras sa pagtulong sa magulang at pagbisita sa kanyang taniman. Isang Martes ng umaga. Malakas ang ulan, ngunit bago ito. Noong nagdaang gabi ay pumalaot ang kanyang ama kasama ang dalawa niyang kapatid. At dahil nga sa umaga na at wala pa ang mga ito ay unti-unti nang namumuo ang pag-iisip sa kanyang ina. Malakas ang hangin at pabugso-bugso ang pag-ulan. Hindi nila ito inaasahan dahil nga sa noong gabing umalis patungo sa laot sila Tatay Hernando. Napakapayapa ng panahon. Maliwanag ang buwan at kitang-kita ang mga bituin sa kalangitan. At bilang isang veteranong mangingisda, imposibleng magkamali itong si Tatay Hernando. Subalit, tao lang siya at mukhang sa pagkakataong iyon ay isang malaking pagkakamali ang pagtulak nila patungo sa laot. Magkagayon pa man ay minarapat na lamang nitong si Nanay Imelda ang magtungo sa mga pinsan ni Tatay Hernando. Ibig nitong magtanong tungkol sa kanyang asawa at mga anak. Kasama si Erning, naglakad sila sa ilalim ng malakas na ulan hanggang sa marating nila itong sityo ng tiyuhin ni Erning. Naroroon ang mga ito, tahimik na nag-iinuman ng lambanog, nag-iihaw ng mga isda at nagkakasayahan. Kaya naman napatanong agad itong nanay ni Erning kung naroon ba
ang mag-aama at kainuman nila. Ngunit nagtaka naman sila kasi nga ayon dito, noong isang araw pa silang hindi nagkikita-kita. Hindi pumalaot ang mga tiyo ni Erning dahil sa dumating ang kumpare nito. Kaya nga nang nagdaang hapon ay naglalasing sila. Doon mas lalong nag-alala sila Erning at ang kanyang ina, lalo na nang sumapit muli ang takip silim. Nakatanaw lamang itong si Nanay Imelda kasama si Erning sa aplaya. Kita nitong bata ang pagtulo ng luha ng kanyang ina. Bata man, ay alam niyang maaaring mabago ang masayang buhay nilang mag-anak dahil sa posibilidad na hindi na nga bumalik pa itong tatay at mga kapatid niya. Hanggang sa makita niya itong si Lolo Ambrosio na naglalakad-lakad sa may daan patungo sa dalampasigan. Kaya naman saglit na nagpaalam itong si Erning. Hindi ordinaryong tagpo ang makita niya ang kanyang kaibigang si Lolo Ambrosio na naglalakad papalapit sa dagat. Dahil noon pa man, hindi niya ito magawang yayaing maligo sa tubig alat. Sa pagkakatanda niya, ayon kay Lolo Ambrosio, hindi siya maaaring mabasa ng tubig alat. Pero bagamat nakapagtataka ito, ngunit dahil sa isa itong sikretong pinakatatago ni Lolo Ambrosio na tanging si Erning lamang ang nakakaalam. Sikretong ipinagkatiwala sa kanya, kaya naman ano't ano pa man ang mangyari, ay isinumpa niyang walang ibang tao ang makakaalam nito. Kaya nga nababahala ito dahil dire-diretso itong si Lolo Ambrosio patungo sa dagat. Mula sa paglalakad ay tumakbo na itong si Erning upang maabutan ang kaibigan niya. Patuloy lang itong si Lolo Ambrosio at kahit anong pigil niya, hindi ito humihinto. Hanggang sa hindi na nakatiis pa itong si Erning at inunahan niya na ito para harangan ang daraanan. Ngunit nagulat siya nang makita niyang purong puti ang mga mata nito. Nang biglang kumidlat, napasalampak sa buhangin itong si Erning. Tumulo ang luha niya sa takot. Dahil sa buong pag-aakala niya ay sinasapian na ng masamang espiritu ang kanyang kaibigan. Nang bigla itong magsalita. Tumayo ka lang sa tabi ko. Nasa panganib ang pamilya mo. Pero narito ako. Kami ang bahala sa inyo. Sambit dito ni Lolo Ambrosio habang nakataas ang mga kamay nito at purong puti pa din ang mga mata. Napapaisip itong si Erning kung sinong kami ba ang tinutukoy ng matanda at paano nitong nalaman na nawawala ang tatay Hernando niya at ang mga kapatid niya. Kumidlat pa ng 3 ulit at matapos nito, hinawakan na siya ni Lolo Ambrosio sa balikat at sinabing umuwi na sila. Bukas ng umaga ay darating umano ang tatay Hernando ni Erning at ang mga kapatid nito, dala ang maraming isda. Nagtataka man, sumunod ito at magkasama silang naglakad pauwi. Lumiko itong si Erning patungo sa bahay nila, habang si Lolo Ambrosio naman ay dumiretso sa madilim na bahagi patungo sa taniman nitong bata.
Tinatawag pa sana ito ng nanay ni Erning para sumilong at biglang lumakas nga ang pag-ulan. Kaya nga lang ay tila hindi na sila naririnig nito. Nang makapasok naman itong si Erning, ay tinanong siya ng kanyang nanay kung ano ba ang ginawa ni Lolo Ambrosio sa may dalampasigan. Di umano ay sinusumpong na naman itong si Lolo Ambrosio ng kanyang pag-uulyanin. Ngunit iba ang isinagot ni Erning. Inulit niya ang sinabi sa kanya ng matanda. Uuwi nga daw ang kanyang tatay at mga kapatid niya. Sa kinabukasan dala ang maraming huling isda. Dito ay napayakap na lamang sa kanya ang kanyang nanay. Sa isip nito na labis ang kalungkutan ng anak niyang si Erning at nagkakaroon na lamang ito ng mga katang-isip na kwento upang maibsan ang pag-iisip niya. Labis ang higpit ng pagyakap ni Nanay Imelda at ang pag-iyak nito. Paano kung totoo ang hinala niyang nadisgrasya na ang asawa niya at ang mga anak sa dagat? Paano niya haharapin ang pagtaguyod sa kanilang bunso? Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Nanay Imelda hanggang sa makatulog na lamang ito sa kanyang pag-iyak. At itong batang si Erning naman ay naroroong nakatanaw sa may bintana. Inaantay ang pagsapit ng umaga at pagdating ng kanyang ama at mga kapatid. Dala ng antok at lamig ng hangin, nakaidlip itong si Erning at nagising na lamang siya nang makarinig ng pagtilaok ng manok. Wala ng ulan. Maririnig na ang mga huni ng mga ibon sa himpapawid at nang imulat ni Erning ang kanyang mga mata, napasigaw ito upang gisingin ang kanyang ina. Naroroong tanaw niya ang ama niya at ang mga kuya niya. Binubuhat ang banyera ng isda. Mga huli nila na nasa bangka. Pinagkaguluhan sila ng mga kapitbahay dahil nga sa mga mamahaling isda ang nahuli nitong mag-aama. Mga isda na wala sa lugar na nasasakupan ng kanilang bayan kung saan sila nangingisda. Di umano ay imposible ngunit naroroon ito at sila mismo ang saksi sa mga isdang nahuli. Pinagkaguluhan ang mag-aama at natanong pa ng mga kaibigan nito at kapwa mangingisda kung saang parte daw ba sila nagtungo. Ibig sabihin din ng mga ito ang magkaroon ng ganoong huli. Pero hindi masagot nitong tatay ni Erning. Kahit sila, hindi nila alam dahil nga sa bigla silang tinangay ng isang napakataas at sobrang lakas na alon. Buong pag-aakala niya ay kamatayan na nila. Nawalan na sila ng malay nito nang tamaan ng alon ang bangka. Subalit nang magising sila, nasa isang payapang parte na sila ng dagat. Tanaw na nila ang dalampasigan at ang mas pinaka nakakapagtaka. Naroroong nakalatag sa bangka nila itong mga isda. Pero walang naniwala sa kwento ng tatay ni Erning at ang ilan pa ay sinasabing madamot ito at ayaw lamang ipaalam sa iba ang kanilang lugar kung saan ito nang huli ng isda. Subalit, hindi nagsisinungaling sila Tatay Hernando. Totoong kamuntikan na silang mamatay.
Paulit-ulit ang pagkikwento nila maging kay Nanay Imelda. At dito nga, habang nakikinig naman itong si Erning, naalala niya ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Ang ginawa ni Lolo Ambrosio at ang mga sinabi nito. Pinaalala niya ito sa nanay niya pero hindi ito binigyang pansin ng ginang. Dahil maging siya, hindi kayang paniwalaan na milagro ang nangyari. Kagaya ng mga kalugar nila, iniisip nitong may inililihim ang mag-amang mangingisda pero hindi niya na ito inungkat pa. Ang mahalaga sa ginang, buhay ang mag-aama at kapiling nila. Nagpatuloy sa ordinaryong gawain ang pamilya. Dahil sa mga huli nila Tatay Hernando, kinakailangan nilang magtungo sa merkado upang maibenta ito. Malaki-laki ang tansya nilang kikitain dito. Sapat upang may paayos ang kanilang bangka. Dahil sa mga pinsalang natamo nito sa kanilang huling pagpapalaot. Mababayaran din ni Tatay Hernando ang mga pagkakautang nila sa mga tindahan. Isang tunay na biyaya mula sa karagatan. Ngunit hindi lahat ay masaya dahil kung silang mag-anak ay labis na nagagalak. Ilan sa mga kalugar nila ang naiinggit. May mga nagsasalita pa nga ng masama laban sa kanila at ang ilan hinihiling pang malasin itong magamang mangingisda. Tipikal na kaugalian ng ilan sa mga tao ang pagiging ganid at mainggitin sa kapwa. Narinig ito ni Erning nang dahil sa naroroon siyang naglalakad-lakad sa dalampasigan ng mga oras na ito at namumulot ng mga inanod na kahoy o mga sanga upang mapatuyo bilang panggatong. Hindi siya napansin ng iilang mangingisdang pinag-uusapan nga ang kanyang ama at ang mga kapatid. Ibig niyang magsumbong sa nanay niya pero naisip niya na wala naman itong idudulot na maganda sa kanilang pamumuhay. Magkakaroon lamang ng kaaway ang mga magulang niya. Kaya naman, imbes na umuwi, nagtungo ito sa kanyang taniman. Kung saan, naroroon niyang nadatnan itong si Lolo Ambrosio. Nakatayo sa gilid malapit sa puno ng duhat. Tila ba nakatanaw sa dako paraon at nakangiti ito. Nilapitan ito ni Erning upang pasalamatan sa ginawa niya para sa kanyang pamilya. Ayon pa kay Erning, alam niyang si Lolo Ambrosio ang dahilan kung bakit ligtas ang tatay niya at mga kuya. Kasunod na tanong nito kung ano ang maaari niyang gawin upang mapasalamatan itong matanda. Ngunit isa lang ang sinabi nito. Dalhan siya ng isa sa mga huling isda ng tatay niya. Tanggalin umano ang laman loob nito at ulo. Ayaw daw kasi ng kaibigan niya ang ulo at ang malansang laman loob. Doon napagtanto ni Erning na hindi siya ang tinutukoy nitong kaibigan at may iba pa. Wala naman kung anong pagtatanong pa na ginawa itong bata at agad na itong umuwi. Nakiusap ito sa matanda na antayin siya at kukunin niya lang itong isda sa bahay nila. Merong itinirang 3 malalaking tulingan itong tatay niya at ipinagpaalam niya sa kanyang ina na ibibigay niya daw itong isang isda sa matanda.
Nagpatulong pa itong bata sa paglilinis ng isda na agad namang ginawa ng kuya niya. Nang makabalik siya sa taniman, naroon pa din itong si Lolo Ambrosio. Nakaupo lamang at naghuhukay sa lupa. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi maipaliwanag ni Erning dahil nang may abot niya sa matanda yung isda, ibinaon lamang ito ni Lolo Ambrosio sa ginawa niyang hukay pagkatapos ay tinamnan niya ito ng tangkay ng kamote. Alam ni Erning na hindi iyon normal pero pamilya ang turing niya kay Lolo Ambrosio. At kung nag-uulyanin man ito sa isip pa niya, iyon ang pinakamahalagang oras upang damayan niya ang matanda. Kagaya ng nakasanayan nila, naghukay ng ilang kamote itong si Erning at gumawa ng apoy upang ihawin ito. At dito siya kinausap ng seryoso ni Lolo Ambrosio. Iho, bilang na ang oras ko sa mundo at gusto kong mawala man ako, mababantayan ka niya. Magiging maayos lang ang lahat. Huwag mo lamang kakalimutan ang magdala ng isda 1 beses sa 1 linggo dito sa ating taniman. Sambit dito ni Lolo Ambrosio sa bata. Noong mga oras na iyon ay hindi pa naiintindihan ni Erning ang ibig sabihin nitong matandang kaibigan niya. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi niya inaasahan. Hindi dumating sa gulayan itong si Lolo Ambrosio. Lumipas ang 2 araw. Naging 1 linggo. Subalit, hindi ito nagpakita sa kanya. Hanggang sa hindi na nakatiis pa itong si Erning. Maging ang mga magulang niya ay nag-aalala para sa matanda. Kaya naman kasama ang tatay Hernando ni Erning at ang isa sa mga kuya niya. Nagpunta sila sa bahay nito, sa kubo na nasa dulo ng baryo nila. Tahimik ang lugar at panay tuyong dahon lamang ang naroroong naggalat sa buong bakuran. Tumawag ng ilang ulit itong si Tatay Hernando. Subalit, walang sumasagot. Maging ang kuya ni Erning ay todo tawag na rin ngunit wala. Kaya nagtaka sila. Dahil bago sila makarating doon, ay naipagtanong na nila sa mga kabaryo ang tungkol sa matanda pero wala umanong nakakita kay Ambrosyong ulyanin. Ito kasi ang bansag ng mga bata dito kay Lolo Ambrosio. Kaya naman pumasok na sila at tiningnan nila kung naroon ito. Ngunit nang paglapit nila sa pinto ay bahagyang nakabukas ito. At dito na nga nakaramdam ng kaba sila Tatay Hernando. Lalo na nang pumasok sila dito. Dahil naroroong nabubulok na ang katawan ng isang kakaibang uri ng hayop. Subalit wala itong si Lolo Ambrosio. Marahang nilapitan ni Tatay Hernando itong nabubulok na nilalang at namutla na lamang ito nang mapagtanto kung ano ba itong tinitingnan nila. Isang aswang ang naroroon, nakabalandra sa may entrada ng pintuan. Kaya naman lahat sila ay litong-lito kung ano ba ang nangyari at nasaan itong si Lolo Ambrosio. Ipinagbigay alam nila ito sa kapitan ng lugar. Wala silang paliwanag sa kaganapan
at noon lamang sila nakakita ng aswang sa malapitan. Maraming umosyoso, lahat gustong makakita ng aswang. Lahat ay sabik upang may kwento ito sa lahat ng mga kaibigan at kakilala nila. Ngunit mismong ang kapitan na ang nakiusap na wag na itong ipaalam pa sa iba. Ipinaliwanag nito kung ano ang posibleng nangyari oras na kumalat ito sa publiko. At wala umanong katiyakan na aswang nga itong natagpuan sa bahay ng matanda. Subalit katakatakang agad na ipinasunog na ito ng kapitan kasama ang bahay ng matanda sa pagdadahilang maaring may dalang sakit o mikrobyo ito at ang bahay kung kaya't kailangan masunog. Hindi naman nakaligtas sa mapanghusgang isipan ng mga tao ang tungkol sa kaganapan at nag-umpisang pag-usapan ang tungkol sa pagiging aswang ni Lolo Ambrosio. Ayon pa sa mga tsismosang kapitbahay nila Erning, maaaring may nakatapat itong si Lolo Ambrosio na magaling makipaglaban sa mga aswang at sinalakay ito sa mismong bahay niya. Wala daw duda dahil nga sa sobrang tanda na ni Lolo Ambrosio. At kung normal na tao siya, matagal na dapat siyang patay. Ang usaping ito ay ginamit ng mga galit at inggit sa pamilya nila Erning upang gawan sila ng kwento. Di umano, madalas na makitang kasama at kausap ng pamilya ni Erning itong si Lolo Ambrosio at minsan pa ay kumakain ito sa bahay ng bata. Kaya naman maaari daw na nahawaan na nila itong si Erning at naging aswang na din. Ito ang pinapakalat na kwentong kabulaanan ng pamilya Del Castro. Ang ama ng tahanang ito ay isa sa mga itinuturing na kaibigan nitong si Tatay Hernando. Ngunit nang ipagbigay alam ni Tatay Hernando ang ginagawang paggamit ng dinamita nito na tawagin nating si Mang Policarpio, dito na nag-umpisa ang hidwaan at pagiging magkagalit ng kani-kanilang pamilya. At ito ngang usapin tungkol kay Lolo Ambrosio ang ginamit nila upang siraan ng tuluyan itong sila Erning. Naging matibay na basehan nila ang madalas ngang pag-uusap nila Erning at ni Lolo Ambrosio sa taniman. Sa bawat paglipas ng araw, unti-unting umiiwas ang mga dating kaibigan ni Tatay Hernando. Unti-unting pinandirihan at pinangilagan ang pamilya nila. Maging ang pagiging mangkukulam ay ipinaratang sa Nanay Imelda. Mga bagay na labis na ikinasama ng loob ng batang anak ng mangingisda. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang pagpapangaral nila Tatay Hernando at Nanay Imelda sa mga anak nila na wag gagawa ng mga makakasama sa kapwa. Hanggat hindi sila sinasaktan ng pisikal, wag silang gaganti. Dahil sa pinalaki ng maayos ang tatlong magkakapatid, patuloy nilang sinunod itong pangaral sa kanila. Si Erning naman, hindi kinalimutan ang bilin ni Lolo Ambrosio. Nagpatuloy siya sa pagdadala ng isdang walang laman loob at pugot ang ulo sa taniman niya. Iniiwan na lamang niya ito sa ilalim ng puno ng duhat. Sandali niyang kakausapin itong puno ng duhat
At pagkatapos, magtutuloy na siya sa mga gawain niya, sa mga gulay niya at pananim. Nakakamangha naman na maging ang pangingisda nila Tatay Hernando ay nagpatuloy sa pagiging swerte at masagana. Walang araw na pagpapalaot nila ang wala silang huli. Palaging may laman ang lambat. Palaging primera klaseng mga isda. At unti-unti nga, dahil sa pagiging masinop ni Nanay Imelda sa pera, nakabili sila ng mas maayos na lupain na hindi gaanong malapit sa dalampasigan. Ligtas sa mga malalakas na hangin at bigla ang pagtaas ng tubig. Dito nila ipinatayo ang kanilang pangarap na bahay. Si Erning naman ay nagpatuloy lang sa kanyang nakagawian. Bagamat medyo may distansya na ang taniman niya sa bago nilang bahay, hindi pumapalya itong si Erning sa kanyang tungkulin sa pagbibigay ng isda sa kaibigan ni Lolo Ambrosio na sa loob ng 2 taon ay hindi niya pa nakikita. Mula nga sa isang batang paslit ay pumasok na si Erning sa pagbibinata. Ngunit hindi niya tinalikuran ang pangako niya sa kanyang matandang kaibigan. Isang beses sa isang linggo, naroroon pa rin siyang may dalang sariwang isda at araw-araw may naiuuwi siyang mga gulay mula sa kanyang hardin. Hanggang sa isang gabi, itong si Mang Policarpio ay tila napuno na sa kanyang pagtitiis at pagkainggit na patuloy sa pag-angat ang kabuhayan nila Erning, habang sila naman ay patuloy na isang kahig at isang tuka pa rin. Nagpasya itong sirain ang bagong bangka ni Tatay Hernando at hindi pa ito nakontento. Pinuntahan niya pa ang taniman ni Erning kung saan sa panahong iyon ay puro mais ang tanim ng bata at halos malapit na itong anihin. Sinunog ito ni Mang Policarpio. Walang natira sa tanim ni Erning at labis ang pighati ng binatilyo. Dahil nga sa iyon ang unang beses na nagtanim ito ng mais at akala niyang magagawa niya itong anihin. Hindi alam ng pamilya ang gagawin. May ideya sila kung sino ang gumagawa nito sa pamilya nila. Ngunit mas pinili ni Tatay Hernando ang palampasin ang nangyari. Pinaayos niya ang bangka at pinagtulungan nilang mag-aama ang pagsasaayos sa taniman ni Erning. Bagamat kinukumbinsi siya ng mga kuya niya na doon na lamang sa lupa nila gumawa ng taniman itong si Erning at malawak naman ito. Ngunit ayaw talaga ni Erning at hindi niya umano maaaring iwanan ang lugar kung saan maraming pangarap silang napag-usapan ni Lolo Ambrosio. At isa pa, naroroong nakatira umano ang kaibigan nila ng matanda. Subalit hindi niya alam kung naroroon pa ba talaga ito. Gawa ng pati yung puno ng duhat ay natupok ng apoy. Isang hapon, habang nasa taniman niya itong si Erning, na noon ay purong mga lupa lamang, ay napapaisip itong si Erning. Sinisikap niyang buhayin muli ang pagtatamnan niya habang napapaiyak dahil sa pag-aalala sa kanyang kaibigang matanda. Nagulat siya nang may isang tinig ang tumawag sa kanya. Noong una, akala niya ay mga kapatid niya lamang na tinatawag na siya para umuwi. Ngunit nang sagutin niya ito at lingunin niya kung saan niya narinig yung tinig,
Nagulat siya dahil may isang hindi katangkarang tao ang naroon. Isang tila bata lang, pero matanda ang mukha nito. Nakaramdam ng takot itong si Erning. Noon lamang niya nakita itong nilalang. Ngunit nang kumurap siya at muling tumingin sa puno ng duhat, wala na yung nilalang. Naroroon na ito sa kanyang tabi. Tatakbo pa sana siya ngunit nang sambitin nitong nilalang ang pangalan ni Lolo Ambrosio ay natigilan itong si Erning. Dito na nag-umpisang kumalma ang binata habang nagpapaliwanag itong nilalang na hindi nagpapakilala. Tama na daw ang tawagin lamang siya ni Erning sa pangalang kaibigan. Ayon dito, wala na si Lolo Ambrosio sa mundo nila at nagawa na ngang matanggap ng mga engkanto. Ayon sa nilalang, hindi si Lolo Ambrosio ang natagpo ang katawan o aswang sa kubo kundi ang kalabang aswang ng matanda na matagal na nitong itinataboy sa baryo nila. Kaya nga madalas na makitang nagpapagala-gala ang matanda sa tuwing sasapit ang gabi. Sinigurado umano ni Lolo Ambrosio na bago pa man siya tumawid sa mundo ng mga engkanto ay mawawakasan niya ang buhay ng aswang. Hindi maipagkakailang naging mas panatag itong si Erning sa kanyang nalamang hindi aswang itong si Lolo Ambrosio at nagawa na nga nitong tuluyang tapusin ang tunay na may sala sa mga pagkakamatay ng mga buntis at mga sanggol. Ngunit muling nagsalita ang nilalang na iyon. Nagawang makausap ng mga kauri nitong namatay na aswang ang nilalang bago pa man ito mamatay at maaring naroroon lamang sa kanilang lugar at nag-aabang ng panibagong bibiktimahin ang mga ito. Hindi naman maiwasang itanong ni Erning ang maraming bagay tungkol sa kanyang kaibigang si Lolo Ambrosio. Kung bakit takot ito sa tubig alat. Pero ang totoo daw noon ay hindi mismo si Lolo Ambrosio ang takot sa tubig alat, kundi siya, itong duwendeng kaibigan ng matanda. Oras kasi na mabasa itong si Lolo Ambrosio ng tubig dagat ay mawawalan na ito ng ugnayan sa mga engkanto at mananatiling mortal. Masaya ang mga naging kwentuhan nila. Ayon pa nga dito sa duwende, sa pool pagkabata ni Erning ay kasama niya na itong nilalang at hindi lamang nagpapakita. Siya din ang tumulong upang makaligtas sa unos ang tatay at mga kapatid nitong binatilyo. Ngunit biglang nagbago ang timpla ng tono nitong duwende nang maramdaman ang taong paparating. Kaya agad na inilahad nito ang kanyang kamay at iniabot kay Erning ang isang kwintas na may palawit na ginto. Hindi kalakihan itong palawit ng medalyon ngunit totoong ginto ito. Ayon sa duwende, hindi ito maaaring makita ng ibang tao. Magsisilbi umano itong proteksyon ni Erning at ng kanyang pamilya laban sa mga maitim ang budhi. Mga taong nag-iisip ng kasamaan para sa kanilang pamilya. At bilang panghuli, bago itong maglaho, nagbilin itong wag nang babalik sa taniman at may masamang mangyayari na sa lugar na yon. Nakiusap ang duwende na ilipat na lamang itong maliit na batong nasa baba ng duhat sa mas malapit sa bahay ng binatilyo. Dahil isa ito sa lagusan niya mula sa mundo ng mga engkanto patungo sa mundo ng mga tao. Wala na umanong dahilan pa para magtiyaga itong si Erning
sa lupang nabahira na ng kasamaan at negatibong emosyon gawa ng taong sumunog dito. Nang biglang marinig niya ang boses nitong si Mang Policarpio. Ngunit sa parehong oras ay dumating din ang ama niya at dalawang kapatid. Naroroong nakita nilang may hawak na itak itong si Mang Policarpio at pinagtataga itong kawayang bakod ng taniman ni Erning at pinapaalis nga ang binatilyo ng dahil sa hindi daw sa kanila ang lupang iyon. May punto naman itong si Mang Policarpio. Hindi nga kay Erning ang lupa ngunit hindi din ito pag-aari ni Mang Policarpio. Sa isang pamilya ito na wala na sa kanilang baryo. Kumpare iyon ni Tatay Hernando. At may buong pahintulot ang pamilya nila na gamitin ang parte ng lupa upang pagtamnan. Nagkagulo sa taniman dahil sa mga sigawan. Nagsipuntahan ang mga kalugar nila, maging ang kapitan na agad na tinawag ng kuya ni Erning. Tila ba lasing itong si Mang Policarpio at sa labis na pagkalango niya sa alak ay umamin siya mismo na siya ang may gawa ng pagkasira ng bangka ni Tatay Hernando at ng pagsunog nga sa taniman ni Erning. Dahil nga daw sa mangkukulam at aswang ang pamilya nila Erning, sa mga narinig ni Tatay Hernando ay tila ba hindi itong nakapagpigil at pumulot ito ng kahoy upang ipalo sa lalaki. Ngunit naunahan siya nito at nasaksak siya ng dala nitong itak. Mabuti na lamang at daplis sa braso ang tama. Sa mga naganap at sa dami ng saksi, ipinakulong ni Kapitan itong si Mang Policarpio. Bagamat hindi namang naghain ng demanda itong sila Erning, ngunit nagimbal ang buong baryo nila at minarapat ng kapitan na maidala ito sa ospital. Dahil nga sa di umano, sintomas ng pagkabaliw ang nakita dito. Sa mga naganap, buong pag-aakala nila Erning ay ligtas na sila, na magiging tahimik na ang kanilang buhay. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil nag-umpisang may manggambala sa kanila. Sa tuwing hapon ay may nakikita silang malaking itim na baboy ang nagpapaikot-ikot sa kanilang bakuran. Malapit kasi sa kakahuyan ang kinatitirikan ng bahay nila. Hanggang sa magdilim ay naroroon itong sumisigoksok. Pagkatapos ay bigla na lamang mawawala kada hapon ito at sa tuwing susubukan nila itong lapitan ay bigla itong lumalayo. Isa pang kakaibang pangyayari sa kanila ay ang palagiang tagpo na may nakikita silang maitim na nilalang na nasa bangka nila kapag magtutungo sila sa dalampasigan at bigla na lang na mawawala ito. Kaya ngang nagdesisyon si Tatay Hernando na sumangguni na sa isang albularyo dahil sa mukhang napaglalaruan sila o baka inaaswang. Dito nalaman nila Erning na ipinagbubuntis ng nanay nila ang pang-apat sa kanilang magkakapatid. At dahil nga doon kung bakit sila ginagambala ng aswang. Hindi umanong basta-basta mangkukulam o mambabarang o ano paman, kundi aswang na may kakayahan sa itim na mahika ang naroroon at hindi lamang isa, kundi 3 aswang. 2 ang gabi-gabing nagbabantay malapit sa bahay nila at ang isa umano ay inaabangan maging mag-isa itong si Tatay Hernando ni Erning sa pagtungo sa dalampasigan.
Dahil nga sa mula pa sa ibang bayan itong albularyo, kaya naman nagtanong ito kung meron bang mga tao o pamilya ang may galit sa kanila o malamang ay may nakaaway. Kaya naman isang pamilya lamang ang pumasok sa kanilang isipan. Ang pamilya ng Del Castro. Pamilya ito ni Mang Policarpio. Ito lamang ang tanging mag-anak na matagal nang may pag-iimbot at sama ng loob laban sa kanila. Ayon sa albularyo, kamatayan ng pamilya nila ang nais ng mga aswang na ito at walang balak na patawarin isa man sa kanila. Kaya namang nagbigay ng mga pangontra ang matanda. Nagbilin din ito ng mga bawal at hindi nila dapat gawin, lalo na sa gabi. Gaya ng pagsipol, pagbukas ng pinto at bintana, at pagsagot sa mga kumakatok at tumatawag sa pangalan nila. Tinuruan din sila Erning kung paanong maglagay ng abo at asin sa palibot ng bahay na magpapanatili ng distansya nila sa mga aswang. Siguradong sigurado sila Erning na ang pamilya nga ito ni Mang Policarpio at marahil naghihiganti nga ito sa pagkakalagay ng padre de pamilya sa ospital ng mga baliw. Biyernes ng gabi, isang buwan makalipas ang pagpapatingin nila sa albularyo ay walang aswang ang lumapit sa kanila. Si Erning naman, nag-umpisa nang makita ang pagtubo ng mga pananim sa gilid ng bahay at naroroong pumapasyal-pasyal na itong kaibigan niyang duwende. Naikwento niya dito ang tungkol sa pamilya Del Castro na posibleng aswang nga, subalit nagbigay babala itong duwende. Di umano, bukod sa mga aswang, mas pag-ingatan nila ang mga kasamaang maaring maidulot sa kanila ng mga tao. Dahil mas masahol pa umano ito sa isang gutom na aswang. Tila bang may nalalamang sikreto ang duwende, ngunit pawang mga matatalinhagang salita at pangungusap lamang ang sinasambit nito. Dagdag pa ng nilalang na labag na sa kanilang batas ang makialam sa mga tao. Subalit pilit siyang gumagawa ng paraan upang matulungan itong si Erning na itinuring na nitong matagal ng kaibigan at kapatid. Alang-alang na din kay Lolo Ambrosio. Ngunit ng sandaling iyon ay tila malungkot na nagpaalam itong duwende. Ayon dito ay kakailanganin niyang bumalik sa kanilang kaharian at mananatili siya doon ng ilang linggo. Ayos lang naman ito kay Erning at sinabing saglit lang naman ang 1 o 2 linggo at maaari daw munang itigil ni Erning itong paghahatid ng isda sa kanyang tawagin nating altar ng duwende. 2 araw lang makalipas ang pagpapaalam ng duwende, mas lumalakas na ang panggagambala ng aswang. Ito ay dahil sa nawala na ang proteksyon ng engkanto sa pamilya nila. At maging mga abo at asin sa paligid ng bahay ay wala na din itong naitutulong. Sinubukan ni Tatay Hernando ang magtungong muli sa albularyo ngunit wala na ito. Namatay umano, inatake sa puso habang papauwi ng bahay. Bagay na tila labis na nagkataon lang dahil sa ang sinabing araw kung kailan namatay ang matanda ay ang araw ng pag-uwi nitong albularyo
mula sa bahay nila. Naniniwala ng lubusan sa mga kulam ang tatay ni Erning at may kutob nga ito na ang nangyari sa kanila at ang kamatayan ng albularyo ay may ugnayan. Ngunit wala nang ideya pa itong si Tatay Hernando kung kanino pa ito lalapit. Natatakot ito na baka kapag lumapit na naman siya sa ibang albularyo, parehong kasawian lamang ang mangyari dito. Hindi makakaya ng kanyang konsensya kapag naulit-ulit ito. Kaya naman bumalik itong si Tatay Hernando sa bahay nila. Dala ang maraming asin at mga bawang maging ang kamangyan. Nagmadali din itong manguha ng mga tanso sa kanilang tambakan ng mga pinatulis na kahoy at kawayan. Katuwang ang mga kuya ni Erning, nilagyan nila ng mga lumang goma ang bubungan nila. Hindi itong malinaw kay Erning pero kasi ito ang ilan sa mga natutunan ng ama niya sa mga magulang nito noong araw. Sa gitna ng kaguluhang ito, pilit na pinapakalma ng padre de pamilya ang buntis niyang asawa. Di umano ay pag nagsisigurado lamang ito sa kaligtasan nila, ngunit kabaliktaran ito ng ekspresyon sa mukha ni Tatay Hernando dahil nagsusumigaw ang takot at pag-aalala sa kanyang itsura. 9:00 na ng gabi, tahimik na ang paligid nang bumagsak sa kanilang bubungan ang tila bang bunga ng nyog na nahulog mula sa puno. Ngunit maya-maya lang, nakita nilang lumulubog ang bubong at gumagalaw ang kung anumang nasa taas. Makikitang mabilis ngang kinuha ni Tatay Hernando ang isang bagakay at nang mapunta nga itong nilalang sa taas sa bandang bubungan na gawa sa anahaw, mabilis na itinusok nitong padre de pamilya sa bubong ang hawak na bagakay at dito dumaloy ang masaganang dugo papatulay sa bagakay na hawak niya. At segundo lamang ay gumulong itong nilalang mula sa taas at bumagsak sa lupa. Ngunit nang buksan nila ang pinto, walang kung anuman ang nasa labas. Walang hayop, walang aswang, at walang bunga ng nyog. Nang sunod na araw, nang umakyat itong si Erning sa bubong nila upang ayusin ang sira nito, nakita niya doon ang napakaraming tuyong dugo at kapirasong tenga. Tenga na nagmula sa aswang na tinamaan ng tatay niya. Sa mga naganap, walang ibang maisip itong si Erning kundi ang puntahan itong altar ng duwende upang humingi ng tulong. 2 linggo na kasi ang nakararaan pero hindi pa din ito bumabalik o nagpapakita man lang. Hanggang sa maalala niya na ibinilin nga ng duwende na habang wala siya, ang medalyong ginto ang poprotekta sa kanila. Ngunit kailangan niyang maging matapang at harapin ang aswang. Bagay na imposible para kay Erning. Masyado itong takot at duwag para kaharapin itong aswang. Hindi niya makita ang sarili niya na nakikipagkombate sa mga nilalang ng dilim. Dahil nga dito, iniasa niya na lamang sa tatay niya ang lahat. Total sa isip niya ay ang ama naman niya, ang padre de pamilya, at walang problema ang hindi kayang solusyonan ng mga tatay. Ganoon ang paniniwala ni Erning. Totoo naman na
Nagagawan nga ng paraan ni Tatay Hernando ang pagprotekta sa kanilang pamilya. Ngunit habang papalapit ang kabuwanan ni Nanay Imelda, unti-unting tila nauupos itong si Tatay Hernando. Unti-unti na pinanghihinaan na ito ng loob. Maging ang pangingisda ay tanging ang mga kuya na lamang ni Erning ang gumagawa. Dahil sa labis na nagumon sa mga pag-aaral ng pangontra sa aswang at kulam itong kanyang ama. Hanggang sa isang umaga ng Martes, nagising silang lahat sa sigaw ng Tatay Hernando nila. Maging itong si Nanay Imelda na sobrang hirap nang bumangon dahil sa malaking tiyan nito ay napabangon upang tingnan kung bakit sumisigaw itong padre de pamilya. Hindi nila nalaman ang gagawin nang makita nilang may isang malaking ahas ang papalayo mula sa kung saan nakahandusay itong si Tatay Hernando. Isang banakon. At ito ang tumuklaw sa padre de pamilya. Kaya naman binuhat nila ito papasok sa bahay. Pero nang tingnan nila ng katawan nito, wala silang makitang kagat o sugat man lang. May malay pa ito si Tatay Hernando, subalit ang tanging itinuturo nito ay ang binti niya na wala namang sugat. Di umano ay doon siya tinuklaw ng banakon. At nangingitim na nga itong si Tatay Hernando nila. Nang bigla na lamang itong himatayin, buong pag-aakala nila ay nawalan na ito ng buhay. Maging si Nanay Imelda ay nawalan ng malay sa pag-aakalang patay na ang asawa niya. Halos maturete ang magkapatid sa paghahanap ng tutulong sa kanila. Subalit walang may gusto dahil nga sa mangkukulam nga daw ang pamilya nila. Hindi malaman ni Erning kung saan ba nanggagaling ang mga ganitong usapin. Bigo silang makahingi ng tulong sa mga malalapit sa kanilang bahay, kaya naman bandang mag-aalas 6 ng gabi ay kumuha na sila ng masasakyan ng tatay nila upang madala ito sa pagamutan. Humihinga kasi ito pero hindi nagigising. Ngunit nang nasa bahay na sila, kasama itong nakuha nilang magmamaneho ng sasakyan, naroroong nakaupo na itong si Tatay Hernando nila. Mahina at panay ang pag-ubo, pero buhay na at nakaupo pa. Sinikap nilang pasamahin na ito at magtungo sa pagamutan, pero ayos na umano siya at wala na yung kamandag ng ahas. Nahiya naman sila dito sa kinuha nilang tao at binigyan na lamang nila ito ng mga daing na isda at ng konting pera, bayad sa abalang nagawa nila. 3 ulit na tinanong ni Erning ang tatay nila kung maayos na ba ito, pero kahit ang nanay nila sinabihan silang wag nang pilitin pa ang tatay nila. Kasi hindi nila ito mapapapayag dahil takot sa pagamutan itong si Tatay Hernando. At ni minsan ay hindi itong pumasok sa anumang ospital. Tumalima naman ang 3 at hindi na nga nagpumilit pa. Kaya nga lang, sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, lingid sa kaalaman nila Erning, ay eepektong muli ang kamandag ng banakon. Dahil sa maghapon na namang walang malay si Tatay Hernando,
at sa tuwing sasapit lamang ang 6:00 ng gabi, itong nagigising. Sumapit ang Semana Santa, kabuhanan na ni Nanay Imelda. Bagamat isang buwan nang paulit-ulit ang nangyari kay Tatay Hernando. Nagmamatigas ito at wala umano siyang ibang nararamdaman bukod sa pagkahilo sa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw. Kulam nga daw ito, sabi niya, subalit ayaw niyang tumawag sila Erning ng anumang uri ng mananambal, antingero o manggagamot, dahil sa baka daw madamay lang ito sa bagsik ng kung sino mang mangkukulam sa kanya. Kung sino man daw ito, alam niyang hindi siya nitong layong patayin agad, dahil kung iyon ang sadya ng mangkukulam, matagal na siyang pumanaw. Tila ibig lang nitong manakot, mangabala at pigilan ang padre de pamilya na makapaghanap buhay. Bumalik sila sa sospecha ng kinalaman nitong pamilya de Castro. Subalit wala na ang mga kamag-anak sa kanilang lugar. Dala ng kahihiyan, umalis na ang mag-anak ni Mang Policarpio. Hindi na din kasi gumaling pa ang lalaki at di umano nagpakamatay sa loob ng pagamutan. Biyernes Santo. Halos walang tao sa labas. 2:30 na at mag-3:00 na ng hapon. Sa puntong ito ay malakas ang paniniwala ng mga matatanda na mas makakabuting manatili sa loob ng bahay dahil nga sa patay daw ang Diyos ayon sa kanilang paniniwala. Delikado, gising ang lahat ng mga anak ng kadiliman. Gising ang mga aswang, engkanto, mga diablo, at mga maligno, at kung gagala-gala daw ang mga tao, maaring mapasama ito at mapahamak. Maging sila Tatay Hernando at Nanay Imelda, ganito ang paniniwala, kaya nga pinagbawalan nila sila Erning na lumabas kahit man lang sa bakuran nila. Nagbilin pa itong padre de pamilya bago siya makatulog na huwag papayag lumabas ang mga anak nila. Bagamat paubos na ang langis nila sa mga lampara, ngunit hindi pa din silang pinapayagang lumabas ng bahay. Halos 3:00 na kasi at mas malakas daw ang mangkukulam at aswang pag lumampas ng ganitong oras. Nagkataon lang o talagang sinadya, pero nang sumapit ang 3:00 ay nag-umpisa tila bangungutin ang tatay nila. 3:00 ng madaling araw pa lamang nang mawalan daw ito ng malay tao. Nagsasalita tong parang may kinakausap. Tila nagmamakaawa. Ngunit bigla itong nanginginig. Bumula ang bibig at nagdugo ang mga mata. At kahit anong subok nilang gisingin ito, kahit sampalin nila o buhusan ng tubig, hindi ito nagigising at parang mas palalalain pa ang sitwasyon nila. Maririnig sa labas ang mahinang huni ng tiktik. 2 tiktik na tila bang nag-uusap sa himpapawid. Dito na nagkatinginan silang magkakapatid. Sinigurado nilang ligtas ang kanilang nanay. Pinanatili nila ito sa parteng sala kung saan nalagyan na nila ng kisame. Kalahati na kasi sa bahay nila ang yero ang bubong at may kisame, kaya naman nakasisigurado silang
doon ay ligtas ang nanay nila. Kasunod ay ang mga kuha nila ng mga bagakay. Itinuro ng tatay nila ang tamang paggamit nito dahil sa alam niyang mawawalan siya ng malay sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Kaya nga lang ng gabing iyon, lipas na ang 6:00 ng gabi, ay hindi nagising ang tatay nila. Patuloy ang pag-iyak nito at pagmamakaawa. 10:30, biglang bumukas ang bintana nila nang dahil sa lakas ng hangin. Kasunod ang pinto sa sala, kaya naman tarantang tumakbo ang mga kuya ni Erning upang sarahan ito. Ngunit isang patibong ang nangyari. Dahil sa nang makalapit nga itong mga kuya niya sa pinto at bintana, ay may biglang humila sa mga ito at tumilapon ito sa labas. Natira itong si Erning na naroroon tulala sa sala kasama ang nanay at tatay nila. Todo sigaw si Erning. Tinatawag ang pangalan ng mga kuya niya na noon ay tilaw na walan ng malay sa lakas ng pagkakahagis sa kanila. Sa madaling sabi, tanging si Erning na lamang ang naroroong may kakayahang lumaban sa kung anumang nilalang na nasa labas. Hindi niya alam kung aswang ba ang mga ito o kung yung mangkukulam ba na nagpapahirap sa tatay niya. Ngunit ang lahat ng katanungan ni Erning ay nasagot ng biglang sumilip ang 2 aswang sa pintuan. Isang nakakatakot na tagpo kung saan tila ba marahang lumalapit ang aswang sa mga kapatid niya. Habang nakatingin naman sa kanya, tila inaantay na lumabas din siya ng bahay, ngunit sinigawan siya ng nanay niya na wag lalabas at patibong lamang ito ng mga aswang upang pati siya ay magawang palabasin sa bahay. Di umano, hindi magagawang pumasok ng aswang kung hindi mo iimbitahin, ngunit tila hindi na kailangan pa ng aswang ang buntis dahil sa may mga mabibiktima na ito. Ang mga kapatid ng binatilyong si Erning, labis ang hirap sa isipan ng binata. Lalabas ba ito at ipagtatanggol ang mga kapatid o mananatili sa loob ng bahay? Hindi naman siguro magagalit sa kanya ang nanay at tatay niya sakaling mapatay ng mga aswang ang mga kapatid niya, dahil nga sa mismong nanay niya ang pumipigil sa kanyang lumabas. Pero nang makita niyang sakal-sakal na ng mga aswang ang mga kuya niya, may kung anong init sa katawan niya ang naramdaman niya at bigla niyang kinuha itong 2 bagakay. Walang ano-ano ay sinugod niya ito sa labas ng kanilang bahay, kasama ng pagsigaw na lubayan ng kanyang mga kapatid. Hindi niya napansin na ang pangatlong aswang ay nasa bubong lamang at bumubulusok itong pasugod sa kanya sa intensyong dagitin siya nito. Ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla nitong mga nilalang nang dahil sa noong sandaling mahawakan siya ng aswang sa kanyang balikat, tila ba tinamaan ng kuryente at tumilapon bigla. Maging si Erning ay nagulat. Hindi niya naiangat ang aswang. Bahagyang lumakas ang loob niya. Inihagis niya ang isang bagakay sa aswang na may hawak sa kuya niya, sapul sa balikat at napatihaya sa lupa. Kasunod ay bumalik itong nakuryenteng aswang at kasabay itong isa pa na pinakamalaki
sa 3 nilalang. Muli nilang sinugod itong si Erning, subalit hindi natinag ang binatilyo. Gamit ang nag-iisang bagakay na natira sa kanya, ay pilit niyang sinasangga ang mga pag-atake ng 2 aswang. Ngunit kahit nagagawa niyang sanggain nga ang mga atake, unti-unti naman siyang nanghihina. Ririnig mo dito na nagpapakawala ng mga palipad hangin itong isa na aswang, dahilan upang ikahina ng katawan niya. Bagamat may medalyon kasi itong binatilyo, may hangganan din ang kanyang pisikal na lakas. Napapagod pa din siya, at kapag napagod siya, masihina ang bisa ng medalyon. Kaya namang maging ang mga palipad hangin ay tilang tumatagos na sa kanyang katawan. Napansin ito ng mga aswang kaya hindi sila nag-aksaya ng panahon at takmang susunggaban itong si Erning nang biglang tumama ang tansong sundang sa mukha ng malaking aswang. Naroroon itong si Tatay Hernando, puno ng dugo ang bunganga at mata, subalit buong sikap na bumangon upang iligtas ang mga anak niya. Sa konting saglit na nawala kay Erning ang atensyon ng mga aswang, sa natitira niyang lakas, ibinaon niya sa leeg ng aswang ang kanyang hawak na bagakay. Kinuha niya sa tatay niyang nakaluhod na noon sa lupa ang sundang at iwinasiwas ito sa aswang na nataga ng kanyang ama. Bumulagta nga itong nilalang, ngunit maging ang kanyang ama ay bumagsak din at nawalan ng malay. Saka pa lamang na nagising ang mga kuya niya at sa tulong nito, nagawa nilang maitali ang mga nilalang sa puno ng niyog na naroroon sa kanilang bakuran. Alam nilang oras na abutan ng sinag ng araw ang mga aswang ay mamamatay ang mga ito o di kaya ay magbabalik sa anyong tao nito. Magagawa na nilang makilala kung sino ba ang mga gumagambala sa kanila. Ngunit hindi na umabot pa yung isa na nakitang nagpakawala ng palipad hangin kay Erning. Namatay ito, naubusan ng dugo mula sa pagkakasaksak ng bagakay sa may lalamunan nito. Yung isang nasugatan nila ay nagawang makatakas, ngunit itong nataga sa muka, naroroong mahigpit na nakatali hanggang sa sumapit na nga ang umaga. Hindi makapaniwala itong magkakapatid dahil sa nawala ang mga sugat ng tatay nila. Bumalik din ang normal na kulay nitong si Tatay Hernando. Tila ba namatay na aswang ang may kagagawan ng sumpa sa kanyang ama, at dahil nga sa namatay ito, kasamang nawala ng bisa ang kulam. Ngunit bukod dito, ang pinaka ikinagulat nila ay nang makita kung sino itong aswang. Hindi ito miyembro ng pamilya Del Castro. Hindi si Mang Policarpio ang aswang at walang bahid kundi ang pinsan ni Nanay Imelda, si Carolina, ang babaeng tinulungan nila Tatay Hernando na magkaroon ng kabuhayan katuwang ang asawa nito. Ang pinsan ni Nanay Imelda na simula nang dumating sa kanilang baryo, hindi pinababayaan ng kanilang pamilya. Ang pinsan ni Nanay Imelda na kahit sobrang laki na ng utang sa kanila, hindi nila ito sinisingil at pinatira pa nga nila sa lumang bahay. Ito at ang pamilya nito ang aswang at mangkukulam na namemerwisyo sa kanila ng mahabang panahon. Galit na galit itong si Carolina sa pamilya ni Erning nang dahil sa yung asawa pala nito
ang namatay na natuhog ng bagakay sa lalamunan. Ito rin pala ay kapatid sa labas ni Mang Policarpio. At nang mag-away nga ang pamilya Del Castro at pamilya Tablasan, pumanig itong asawa ni Carolina, siyempre sa kapatid niyang si Policarpio. At inumpisahan ang pangkukulam kay Tatay Hernando. Ngunit dahil sa proteksyon ni Lolo Ambrosio at ng duwende, hindi lubusang umepekto ang kulam niya. Subalit nang mawala itong si Lolo Ambrosio, kasama ng pagkamatay ng isang kauri nilang aswang, dito na nagtagumpay sa pangkukulam sila Carolina, ang pinsan ni Nanay Imelda na nilamon ng inggit. Ang napatay ni Erning ay ang lalaking asawa nito at yung isang nakatakas ay anak nila. Dismayado sila tatay at nanay dahil sa kabila ng labis na kabaitan nila at pag-aalaga dito sa pamilya nila Carolina, nagawa pa din nilang pagbalakan ng masama ang mag-anak. Hindi pinatay nila Erning itong si Carolina, ngunit pinapalayas nila ito sa lumang bahay at pinapili ang ipapaalam nila. Ang pagkatao nito sa buong baryo o ang aalis doon at kailanman ay hindi nang magpapakita pa. Sa huli ay nanaig pa din ang kabaitan ng mag-anak para sa isang traidor na pinsan. Ngunit imbes na magpasalamat ng pakawalan nila ito, ay sinalakay nito si Nanay Imelda at intensyong saksakin ang tiyan nito. Dito mabilis na kumilos ang katawan ni Erning bago pa man siya makapag-isip at tagos sa dibdib ni Carolina itong sundang ng binatilyo. Bulagta ang aswang na nasa anyong tao na at hindi na nagawa pang pagalingin ng kanyang sarili. Hindi inilihim ng mag-anak ang pangyayari sa kanilang kapitan at kabaryo. Ipinaalam nila ang totoong kaganapan upang linisin ang kanilang reputasyon sa baryo. Subalit kasabay ng pagkakasupil sa mga aswang, bigla na lamang naglaho ang gintong kwintas kay Erning. Hindi niya na muling namalayan pa ang paglaho nito. Isang araw, bago niya malaman ngunit ipinagpalagay na lamang niya na tapos na ang tungkulin ng medalyon para sa kanyang pamilya. Wala nang panganib pa. Taos-puso ang pagpapasalamat niya sa kanyang mga kaibigan. Kailanman ay hindi niya na nakita pang muli. Hanggang pagtanda, hindi na bumalik pa ang duwende. Marahil dahil sa iba ang takbo ng oras at panahon sa mundo ng mga engkanto. Maaring nag-ilang linggo para sa kanila, dekada o siglo na para sa ating mga tao. Naipanganak naman ng maayos ang kanilang bunso. Natigil na din ang swerte nila sa pangingisda, ngunit nagawa naman nilang makapag-ipon para sa mas maayos na sasakyang pangdagat. Tunay ngang sa mundong ito, totoo ang kasabihan na kapag maling tao ang tinulungan mo, oras na iabot mo ang kanang kamay mo, pati kaliwa ay aasamin ito. Ipinapakita din sa ating kwento, mga kabaryo, ang iba't ibang uri ng pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya, kapwa, kaibigan, at maging sa iyong sarili. Kaya naman, saan man tayo mapapadpad, maging mabuti tayo at maging maunawain, lalong-lalo na mapagkumbaba. Muli, hanggang dito na lang ang ating kwento. Naway may napulot kayong aral
at may natutunan kayo sa kwentong ipinadala sa atin at sa buhay ni Erning at ng kanyang pamilya. Maraming salamat mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. So yun na nga kabaryo, hanggang dito na lang no. Bali, hindi na muna ako magbibigay ng opinion. Sa next upload na lang sana natin no. Kayo na lang sana mag-comment dito. At ganun din yung shoutout natin. Nagkaroon lang tayo ng emergency kaya pilit ko nang tinapos no. Sana maunawaan nyo. Muli maraming salamat at mag-iingat kayong lahat. Ako ang inyong lingkod, walang iba, Kwentong Baryo.